Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Sa paglalakbay natin ngayong panahon ng Kwaresma, kasama natin ang mahal na Birheng Maria. Samahan niya tayo at akayin sa kanyang anak na si Jesus. Kanina, nagsimula ang araw natin sa pamagitan ng ating dawn procession at naririto rin ang imahen ng Our Lady of Fatima Pilgrim Image. Sa pamagitan ng mga CWL, lumilibot ito sa iba't ibang mga parokya. Kaya itong araw na ito ay tunay na ihabilin natin ang ating mga puso sa mahal na Birheng Maria, lalo na sa kanyang kalinis-linisang puso. Maging mabunga ang ating pagdidisiplina ng ating sarili ngayong panahon ng Kwaresma. Aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Ama upang ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lubos mong akitin sa iyo ang aming kalooban upang lagi naming pag-ukulan ng pagpapahalaga ang kaisa-isang talagang kailangan at sa pagganap namin sa iyong pagmamahal, kami naway makapag-ukol ng pagsamba sa iyong ngalan. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Ngayon ay ibinigay nga sa inyo ng Panginoon ang mga tuntuning ito. Sundin ninyo ito ng buong puso't kaluluwa. Ipinahayag ninyo ngayon na ang Panginoon ang inyong Diyos. Lalakad kayo ayon sa kanyang daan. Susundin ang kanyang mga tuntunin at didinggin ang kanyang tinig. Ipinahayag naman niya sa inyo na kayo ay kanyang bayan, tulad ng kanyang pangako, at dapat ninyong sundin ang kanyang mga tuntunin. Palalakihin niya kayo higit sa ibang bansa upang maging kapurihan niya, karangalan at kadakilaan. At tulad ng sabi niya, kayo ay isang bansa na nakatalaga sa Kanya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Ayon sa utos ng poon ang gawain araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan. Buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Ibinigay mo sa amin iyang iyong mga utos upang aming talimahin at sundin ang buong lugod. Gayon ako umaasang magiging tapat, susundin ang iyong utos, susundin ng buong ingat. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Ang matuwid mong tuntunin habang aking tinatarok. Buong pusong magpupuri, pupurihin kitang lubos. Ang lahat ng iyong utos ay sisikapin kong sundin. Huwag mo akong iiwanan, huwag mo akong lilisanin.
Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Tayo pong lahat, ngayoy panahong marapat, panahon ng pagliligtas, araw ngayon ng pagtawag upang makamit ang habag ng Panginoong matapat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo ay ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hentil. Kaya dapat kayong maging ganap, gaya ng inyong amang nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinalalagpas pero hindi kinukonsente. Ganito yung pagmamahal sa kaaway. Pag yung utos ni Jesus na ibigin ang kaaway, ibig sabihin ay pinalalagpas natin yung nagawa niyang pagkukulang. Kaya lang naman natin na ituturing na kaaway dahil nakagawa sa atin ng atraso, merong pagkukulang sa atin. At dapat noon sa lumang tipan, pag merong pagkukulang sa iyo, kung ano yung ginawa sa iyo, iganti mo. Kaya nga pag sinuntok ka, suntukin mo rin. Kaya kung ano yung ginawa sa iyong atraso, pwede mong iganti. Kaya nung araw, ang sabi, ibigin mo yung kaibigan mo, pero kapuutan yung kaaway. Ibig sabihin na kapuutan, gantihan mo yung masamang nagawa sa iyo. Yan ay katarungan. Yan ay ayon sa lumang pamantayan. Pero ngayon kay Jesus, iniba na niya. Yung nakakagawa sa atin ng pagkukulang, huwag nating gantihan ng masama. Palagpasin natin, pero huwag natin konsintihin. Pag sinabing palagpasin, ay matutunan nating patawarin yung kanyang pagkukulang. Yung iganti natin, mabuti pa rin. Ipagdasal mo. Hangarin mo yung kaligtasan niya. Hangarin mo yung pagbabago niya. Siyempre, mahirap ito para sa atin, lalo na may mga damdamin tayo.
Yung natural na damdamin natin bilang tao, gumanti. Kaya ginawan ka ng masama, masama rin ang iganti mo. Pero ang paanyaya ni Jesus, gumawa tayo ng mas higit. Sabi nga, to love more. Umibig ka pa ng higit kaysa sa nararamdaman mo lang. Kaya kahit masama yung ipinakita sa iyo, mabuti pa rin ang iganti mo. Sa pamagitan niyan ay magagawa nating magmahal ng higit. Kaya yung palagpasin, kahit may utang siya, ay patatawarin mo. Para kang bumibili sa tindahan. Yung binibili mo 100 pesos lang, yung pera mo 80 pesos lang o 50 pesos. Kaya humihingi ng bibigyan mo na lang ng tawad. Kaya nga binababa mo, pinalalagpas mo yung kanyang kakulangan, ikaw na ang nagpupuno. Pero kahit pinalalagpas natin, pero hindi naman natin kinukonsinte. Hindi rin naman yon ang ibig sabihin ng Panginoon. Hindi ibig sabihin sinaktan ka na, ay hahayaan mo pang saktan ka uli. Kaya hindi naman natin kukonsintihin. Hindi tayo panghabang buhay na biktima, hindi naman tama yon. Sinampal ka sa kabilang pisngi, ay wag ka na uling pasasampal pa. Ibig sabihin ay ang iganti mo sa kanya ay mabuti pa rin. Yung kanyang kaligtasan, yung kanyang pagbabago. Ganon natin tinuturing ang mga kaaway. Kaya hinahangad pa rin natin ang mabuti sa kanya. Yung ganitong pag-ibig sa Diyos natin natatagpuan. Ito ang pag-ibig ng Diyos, yung unconditional love, forgiving love, pag-ibig na hindi napapagod, pag-ibig na hindi nagsasawa sa kabila ng kakulangan. Kaya sabi ng Panginoong Yesus, pag ginagawa nating mahalin ang kaaway, natutularan natin ang ating Ama sa langit. Kaya nga maging ganap tayo, katulad ng ating Ama sa langit. Be perfect as your heavenly Father is perfect. Yung mahalin at ipagdasal ang kaaway, yan yung perfection of love. Yan ang kaganapan ng pagmamahal. At kung magmamahal lang din naman tayo, hangarin na natin yung pinakamataas na antas at level ng pag-ibig, yung unconditional love. Kaya mula sa pagiging conditional, yan ang pag-ibig ng tao, conditional, mahal kita kasi mahal mo rin ako, mahal kita kasi kinakaibigan mo ako, mahal kita kasi may nakukuha ako sa iyo, pero pag wala na yung mga kondisyon na yon, di na kita mahal, ganyan yung pagkaraniwang pag-ibig ng tao. Pero ang paanyaya ng Panginoon, tularan natin yung pag-ibig ng Diyos, na sa kabila ng pagkukulang natin, nakukuha pa rin niya tayong mahalin. Una nating naranasan yung unconditional love. Sino sa atin ang karapat-dapat sa pag-ibig ng Panginoon? Wala. Kasi lahat tayo nagkulang. Lahat tayo sinaktan natin ang Panginoon in one way or another. Tayo'y nagtaksil sa Kanya in one way or another. Maraming mga dahilan para hindi na tayo mahalin ng Diyos, pero hindi ganyan ang nararanasan natin sa Kanya. Tuwing tayo'y lalapit sa Kanya, hihingi ng tawad, pinatatawad tayo. At kahit sa mga panahon na makasalanan pa tayo, minahal na tayo ng Diyos. Itong deklarasyon ng banal na kasulatan. Kahit nung panahong hindi ka pa nagbabalik loob sa Kanya, ay minahal ka na niya. Maalala rin natin yung parable of the prodigal son. Yung tatay doon, yun yung Diyos. Yung sandali na umalis yung kanyang anak, iniwan siya, nagsimula na rin yung paghihintay niya sa kanyang pagbabalik. Kaya ganong katagal naghintay yung ama. Yung sandaling nagkasala yung kanyang anak, hinintay na niya
yung pagbabalik. Yung pagmamahal niya hindi na bago. Kahit siya ay ginawa ng pagkukulang ng kanyang anak. Pag-aralan natin ang ganitong pag-ibig, ganito tayo magiging tunay na mga anak ng Diyos. Tatak natin bilang mga anak ng Diyos yung marunong tayong magpatawad. Marunong tayong ipagdasal kahit ang mga nagkulang sa atin. Matuto tayong magsukli ng mabuti kahit masama na yung ginawa sa atin. Marunong tayong maghangad ng mabuti kahit sa mga taong nagkaatraso sa atin. Kaya ipanalangin natin na matutunan natin ang ganitong pag-ibig, maging ganap tayo sa pag-ibig, katulad ng ating Amang nasa langit. Taglay ang pagtitiwala, lumapit tayo sa mapagpatawad na Ama, na ang habag sa atin ay walang hangganan at walang katapusan. Ating itugon, Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ang simbahan naway maging buhay na halimbawa ng pagpapatawad at habag na ipinakita ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Atin nawang kaawaan ang mga taong nakasakit, nakapinsala o nagdulot ng mga paghihirap sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Sa tulong ng biyaya ng Diyos, naway mapatawad natin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Sa mga may sakit, matatanda at mga pinabayaan, naway ating maipadama ang ating pagmamahal at habag. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ang mga yumao, naway biyayaan at gantimpalaan ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Tahimik nating idalangin ang mga personal nating kahilingan. Alalahanin din natin ang mga kapatid nating nakikiusap na ipagdasal natin sila para sa kanilang intensyon. Alalahanin din natin ang mga kaalitan natin ngayon, ang mga naging kaaway natin, mga taong may atraso sa atin, may utang sa atin. Alalahanin natin sila sa panalangin at ipagdasal natin ang mga kapatid nating nagpapamisa para sa kanilang intensyon sa misang ito. Panginoon, turuan mo kami na magmahal na tulad mo. Maging ganap nawa ang aming pag-ibig. Matutunan naming patawarin ang mga nagkasala sa amin at nawa masuklian namin ng mabuti kahit ang atraso na ipinakita sa amin. Latang ito'y para sa iyong kapurihan. Ikaw na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang ipinagdiriwang naming banal na paghahain ay maganap nawa sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at magpagindapat na kami maging katambal sa pag-aalay ng iyong anak na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristong aming Panginoon. Sa pagbabakas sakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa inang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkabatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo sa katawat dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa mong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Hilingin natin sa Ama na patawarin tayo sa ating mga kasalanan gaya ng pagpapatawad natin sa mga nagkakasala sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakilanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayirin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa iyong kagandahang loob, ay lagi mong subaybayan ang iyong pinapakinabang sa piging mong banal, upang ang iyong pinuspos ng lakas mong bigay ay makasalong lagi sa ligaya ng mga hirang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumairin, at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo tayong nagtitiwala sa pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.